Good morning, good day. Tao po, good day mga kabukal po. So wala tayong ganap ngayon. Kaya ang gagawin natin ay magkukwentuhan. Anyway, may share ako sa inyo mga kabukal po ba regarding doon sa YouTube. Ganito pala sa YouTube mga kabukalbo. Diyos ko, mahirap mahigpit din pala doon. Kung mahigpit si Facebook mga kabukalbo, mas mahigpit si YouTube. Alam niyo kung bakit? Kasi bago, for example, monetize ka na, di ba, sa Facebook. I mean, i-approve ka lang, i-review lang yung account mo ni Facebook. Tapos, pag once walang violation, i-approve ka na. Ngayon, anytime, pag once approve ka na, pwede ka nang kumita. Mag-earn na yung mga video mo. Sa YouTube, mga kabukalbo, hindi ganun. Diyos ko, kung mahigpitan ako. Sa YouTube, mga kabukalbo, ganito, pag once na-achieve mo na yung 4,000 follower, ay 4,000 watch, tapos 1,000 views, 1,000 subscriber, ah, nang ganun din, i-review din yung account mo. Pag once may violation ka, hindi ka nila i-approve or kumbaga hindi ka ma-monetize. Tapos, ganito, kung once na-approve ka ng mga kabukalbo, pagdating naman sa kitaan, Diyos ko, ang hirap. Kasi, ano pala, di ba monetize ka na sa YouTube? Si YouTube, hindi kagaya kay Facebook na mag-earn na agad yung, though same lang naman sila mag-earn, pero pagdating dun sa payout, ang ganito, ang daming ek-ek, mas maraming ek-ek si YouTube mga kabukalbo dahil yung pin, pagdating doon sa payout, pinapadala pala yun ni Google sa post office. So, meron naman silang deadline, kumbaga kung ilang months. 2 to 4 weeks daw yun nila ipadala, pero yung deadline nila is 4 months lang. Kailangan mong makapaglagay ka na ng account mo doon sa ibang account mo or account mo doon sa payment info nila or sa payout para makasahod ka kay YouTube. Tapos, may required kasi pala din yun. Kailangan maka $10 ka muna bago ipapadala nila yung PIN. So ngayon, yung PIN mga kabukalbo, ang tagal darating nun. Depende yun sa area mo. So kung ang area mo ay mga probinsya, Diyos ko, ang hirap. Tapos minsan, para, di ba yung mga kartero, hindi naman dinideliver agad yan. Alam mo naman, pag post office ng Pilipinas, di ba, ang bagal, John. So ngayon, aantayin mo pa. Tapos, pag once hindi ka makapag-comply within 4 months, i-demonetize ka mga kabukalbo. Diyos ko, hindi ka nasasahod. So sayang pa rin yung kita mo doon sa mga video, kung baka kita mo sa YouTube, kung hindi ka makapag-comply ng requirements nila, yung PIN. Diyos ka, akala ko kung ano yung PIN, yun pa yung PIN code na ilalagin mo doon sa account mo para makapaglagay ka ng bank statement or para basta patunay lang na tao ka, hindi ka robot. Parang gano'n. Diyos ko, sa YouTube, ang higpit mga kabukalbo. Kung mahigpit sa Facebook, mas mahigpit si YouTube. Grabe, ang akala ko naman si Facebook ay si YouTube lang, pag, di ba, kung magiging YouTuber ka, parang makikita mo sila, parang ang dali-dali lang nila. Siguro dahil, alam mo na, first timer tayo, kaya siguro medyo risky pa pagdating sa mga baguhan sa small YouTuber dahil di mo pa alam yung mga pasikot-sikot, di ba? Sa Facebook kasi, mas maganda mga kabukaldo sa Facebook, no? Kasi nga, yung kapag monetize ka na, nag-earn ka na agad. So, ang gagawin mo lang is mag-iingat ka lang doon sa mga post mo na hindi ka magka-violation para hindi ka magka-policy issue. Sa YouTube, ang dami mo pagdadaanan. Maniwala ka sa akin, sobrang hirap. Sobrang higpit ni YouTube pala. Kaya yung mga iba dyan na di ba, konting nagrereklamo agad. Naku, wag mo palang ismulin yung mga
small YouTuber or mga small content creator na sumasahod kasi yung mga sumasahod na kumbaga hindi basta-basta yung pinagdadaanan pala nila. My God. Parang, 'di ba, parang nagwo-work ka rin. So kung di mo mamahalin yung trabaho mo, parang parang wala din. Parang parang basta pag ganun, so pag once nagiging content creator ka or digital creator, kailangan mo talagang mahalin or kailangan magbigay ka ng time, maglaan ka ng oras, panahon, or kundi pag-isipan mo yung mga content. Kaya yung mga may content talaga, yun yung mga pinag-isipan talaga eh. Yan yung mga nagtuloy-tuloy. Kaso lang mga kabukal mo, pag ganun mga content mo, mahirap i-maintain yun kasi pag yung mga viewers mo or followers mo, pag once parang hindi na nakakatuwa, syempre, hindi na rin sila manonood. Kaya mahirap i-maintain yung mga ganong content. Mataas. Kumbaga, nakaset, nakaset yung mga viewers mo sa high standard. Kumbaga, nakaset mo sila agad ng doon sa high level na mapatawa ka. Kaya kung small YouTuber ka or small content creator ka gaya ko, o ganito na lang, dal, di ba? So, kung gusto niyo magiging isang YouTuber mga kabukalbo, grabe talaga. So, sinabi ko na po sa inyo na hindi po madali makuha yung 1,000 subscriber tapos yung 4,000 views. Tapos, kung sa Facebook may last 28 days, meron din sa YouTube. So, after ng 28 days, babagsak uli yung mga analytics mo, yung mga ganon-ganon. Kasi tapos, doon binabase ni YouTube yung sasahod mo. My God. Grabe. Kaya di basta-basta magiging isang content creator. Kaya bow na talaga ako sa mga sumikat sa content na maraming nanood. Kumbaga marami silang. So, parang ano na lang pala, privilege na lang sa'yo ng mga viewers mo na pinanood yung video mo kasi hindi rin pala basta-basta yung pinagdaanan mo dyan. Kaya yung mga iba kasi na nagpo-post ng mga hindi nila content, kumbaga yan yung mga taong gustong mag-jump agad doon sa mataas. Kaya ganyan gawa nila. Pero yung mga ganong content mga kabukalbo, risky yun. Yun yung mga hindi nagsasucceed kasi nga kumukuha sila ng ibang content sa iba, parang gusto lang din nilang kumita. Yung mga ganun mga kabukalbo, panandali ang saya lang yun. Kaya mas maganda talaga yung original, may authenticity. Kumbaga, sa iyo mismo yung video, hindi mo kinokopya sa iba. Mahirap kasi yung ganun mga kabukalbo. Though natuwa ka dahil maraming views, pero ang ending niyan, katagalan, pag once nakitaan niya ni Facebook or ni YouTube ng violation, ay katapusan muna. Iyak ka talaga. Kaya mas maganda yung mga ganito, gandahan lang tayo. Okay lang kahit walang views, may mga paraan naman na pwedeng gawin ng paraan para mag-views. Di ba? So, ganoon. O, di ba, nakakagawa na ako ng video. Mas maganda yung ganun mga kaya. Ako sa inyo mga kabukalbo, pag once gusto niyo magkaroon ng YouTube channel, kailangan pala talaga is gawa ka ng sarili mong content. Nakakatawa man o hindi. Kaya yung iba pala, pansinin mo yung ibang mga kabukalbo, ang ginagawa nila para mag-viral is maninira. Yung ganon. Or atakihin mo yung mga ganon. Yung mga ganon. Kaya asala mahirap yung mga ganon mga kabukalbo. Marami kang basher. Ayoko nang may basher. Sakit sa ulo. Kaya mas maganda yung mag-create. Mag-isip ka ng mga content yung talagang maagaw agaw pansin ng mga tao or yung papansinin ka nila, yung gano'n. Kaso ako wala, tamad ako mga kabukal. Tamad ako maging Gusto ko lang talaga ay inuman, shot puno. Kaya, iyain nyo na ako. Shot puno tayo. Kung inuman pa yan mga kabukal, pwede ako dyan. Pero pag mga content at mag-iisip pa, nako, huwag mo lang pag-isipin. Kalbo na nga ako, pag-iisipin mo pa ako. So yun, di ba natapos agad yung hugasin? Dal-dal lang. So that's all. Bye-bye mga kabukalbo. Thank you. Siya nga pala, kawawa naman yung Israel, no? Ipag-pray natin yung Israel mga kabukalbo, sana maging mapayapa na sila.
Diyos ko, kawawa naman yung mga friends, mga Pinoy doon. Bye-bye!